Ipade-deport na raw ng Timor-Leste government si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos arestuhin muli. Naghain naman ng habeas corpus petition ang kampo ni Teves na ayon sa kanyang abogado ay napagbigyan na pero hindi ito kinukumpirma ng DOJ. May report si Salima Refran. Mahigpit ang yakap ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang abogado habang inaaresto sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste. Ang dumampot sa kanila, mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Hawak sila ngayon ng Ministry of the Interior. We are held against our will. They are not letting me go. Pinost sa mga videong ito sa social media ng anak ni Teves na si Axel. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Sabi pa ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, walang warrant o written authority na ipinakita kay Teves kaugnay sa dahilan ng pagdetene sa kanila. Naghain ng petition for habeas corpus ang legal team ni Teves sa Timor-Leste. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ayon kay Topacio, pinagbigyan ng korte roon ang petition for habeas corpus at inutos na iharap si Teves sa loob ng 48 oras. Hindi pa ito kinukumpirma ng ating Department of Justice. Pinabulaan na naman ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Si Teves ang tinuturong utak sa likod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Umalis ang Pilipinas si Teves at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Inaresto siya ng mga otoridad doon noong March 2024. Pero pinalaya rin kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din si Teves ng asylum doon. Pinapa-extradite naman ng Pilipinas si Teves. Una itong pinagbigyan pero inapila ng kampo ni Teves at kalaunay ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod niyan, sinabi ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na gusto na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Bago ang ASEAN Summit, nagpahayag ang Pilipinas na susuportahan nito ang pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN. Matapos ang ASEAN Summit, hinuli si Teves kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste na ide-deport na si Teves batay sa desisyon ng Ministry of the Interior. Wala raw kasi siyang valid visa, wala ring legal authorization para manatili at ang pasaporteng hawak niya ay kinansela na ng gobyerno ng Pilipinas. Ang matagal daw na pananatili ni Teves sa Timor-Leste ay nagdudulot nila ng kaguluhan sa bilateral relations nila sa Pilipinas at nagtatakda ng serious precedent na maaaring magkaroon ng seryosong implikasyon sa kanilang internal security. Banta raw sa integridad ng kanilang border at paglaban sa transnational crime kung maituturing ang Timor-Leste bilang taguan ng mga pugante. Ang biyuda ni Digamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo sinabing isang mahalagang hakbang tungo sa paggamit ng katarungan ang muling pag-aresto kay Teves. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni DOJ spokesperson Miko Clavano kaugnay sa petition for habeas corpus na inihain ng kampo ni Teves.
hindi sila makapagsasalita para sa Timor-Leste. Ibabase lang daw ng DOJ ang desisyon at aksyon nito sa kung anong ipagbibigay alam ng Timor-Leste sa ating gobyerno. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.